Amen. Praise the Lord. At sorry. Ang ganda nating tingnan. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Gandang-ganda ka sa katabi mo. Praise God. Sabihin natin, bukas na bukas ang langit. Amen. So kung nandito po kayo ng Wednesday, diniscuss ko kung ano ba ang ibig sabihin ng open. So ngayon, ang didiscuss ko naman yung close. Joke lang. To God be the glory. Amen. At napakaganda ng revelation ng Diyos sa atin sa buwan ng July. Amen. Salamat sa buhay ni Pastor Don dahil tuwing month ay iba't iba yung ating napapag-usapan. Sabi mo sa parang kung nung isang buwan ay kare-kare, ngayon ay pochero. Ay, mga paborito ko. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong Word of God na bubulay-bulayan ay makikita po sa John 1:51. Okay? Ang sabi po ng salita ng Diyos, so this is a story about, from 43 is about, yung pagkatawag sa mga disciple at isa dito ay yung kay Philip at maging kay Nathanael. Ayan, ito po ay isang encounter. Sabihin natin encounter. Kapag sinabing encounter, ay na-experience mo. Amen? Naranasan mo. Or nakasalubong mo. Or sometimes, encounter ay nangyari sa atin. So, ito ay encounter between Nathanael with Philip and Jesus Christ. At nang maganda yung storya niya, kaya lang nakwento ko na nga siya ng Wednesday, hindi ko na siya kwento ngayon. You just read the Bible, then the Holy Spirit will reveal to you what are the beautiful things of that story. I want to focus ngayon dun sa ano ba ang dala ng open heaven sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? So, nung magkita si Jesus at saka si Nathanael, ay doon pa lang nagsimulang maniwala si Nathanael nang malaman ng Panginoong Jesus nung masabi niya na nakita kita na you are under the fig tree at ibig sabihin po noon ay nasabi ng Panginoong Jesus kung saan siya galing. Ibig sabihin, nalalaman ng Panginoong Jesus ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, wala pala akong naitatago kay Lord. Amen? Minsan natatago pa natin mga extra pera, nalalagay sa ilalim para wag makumpiska. Naitatago pa natin yung mga chichirya na bawal sa cheating day. Okay? So, pero sa Diyos, wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Panginoon. Sabihin natin, kilalang kilala ko ni Lord. Pero alam niyo po ba kung bakit gustong-gusto ng Panginoon na makilala tayo? Hindi para palagi kang parusahan. Diba sa binasa natin kanina, dinala na niya lahat ng sakit at hirap dahil nga sa ating mga pagkakasala. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka na parurusahan. Iniligtas nga tayo. Amen? Kaya ang tawag sa atin ay mga nailigtas ng Panginoong Jesus. Amen. Ang Panginoong Jesus, hindi siya napunta para tayo'y patayin o parusahan. Kaya siya dumating para nga tayo ay mailigtas sa tunay na kamatayan. So, and that day, naniwala si Nathanael at ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, you will see greater things than this and you will see heaven open. Basahin natin ang John 1:51. Okay, 1, 2, 3. He then added, I tell you the truth, you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Amen. Hindi lang basta bukas na langit, kundi makikita mo rin may mga anghel. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang anghel. Tanungin mo muna, saan ka galing?
Kasi ang anghel galing sa langit. Amen. You will see the angels of God ascending and descending on the Son of Man, which is Jesus Christ. Kaya ngayon, at na-discussin natin na kapag bukas ang langit, kailangan bukas ang puso. Kasi hindi pwedeng langit lang ang bukas. Paano ka tatanggap? Amen? Kung langit lang, ang langit po ay laging bukas. Sabi sa katabi mo, laging bukas ang langit. Tanong mo sa kabila, pero yung puso mo ba? Amen. Ang gusto ng ang Diyos, lagi siyang bukas ang langit sa mga bukas ang puso sa Kanya. Amen. At sabi ng salita ng Diyos, hindi ito magsasara hanggang ma-rapture. Hanggang tayo ay ma-meet natin ang Panginoong Jesus face to face. Kaya alam niyo po, exciting ang rapture. Amen. Hindi dapat siya kinatatakutan. So ngayong hapon, babasahin po natin ang salita ng Diyos in Matthew 3. This is a parallel verse ng open heaven wherein the angel of God or wherein, ito naman, dito, angel of God, pero dito, wherein the Spirit of the Lord is descending into the Son of Man like a dove. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Still, it is a scenario when there is an open heaven. Kaya sabi mo sa katabi mo, maraming senaryo ng open heaven ang mangyayari sa iyo. Okay, basahin nga natin in Matthew 3 verses 15 to 17. Okay, 1, 2, 3. Jesus replied, "Let be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, Amen. and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. Okay, 17. And the voice, From heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Amen. Yan yung bukas yung langit. Then nung bumukas yung langit, makita nila may Holy Spirit na bumaba sa Panginoon Jesucristo. And at the same time, nakarinig ng tinig. Ang sabi ng tinig mula saan? Sa katabi. Hindi. Mula sa langit. Amen. Sabi ng tinig mula sa langit, ito ang aking anak na aking pinakamamahal. Narinig niyo na ba yan sa mga magulang niyo? Di ba pagka ikaw ay masunuring bata, pag ikaw ay, ang naibibigay mo'y kagalakan sa magulang. Amen? Kahit hindi mo naririnig, alam mo bang pinagkwekwento ka ng mga magulang mo? Yung anak kong yun, oo nga si Pastor Don nga, tuwan-tuwa, cum laude pala si Joseph. Amen. By the way, nandun po sa likod si Pastor Don, so doon muna siya. Praise God. So, di ba, pagka yung anak mo ay sobrang daming accomplishment, ang gaganda ng mga, ako nga, kahit hindi ko anak, tuwan-tuwa ako pagka mayroon silang mga accomplishment. Hindi ko pa anak yun. Amen. Tanay mo yung katabi mo, may anak ka ba? Are you proud of your son and daughter? Sila ba sila yung palagi mong inirereklamo? Ano pa naman yung anak ko palagi na lang hingi ng hingi? Sa Diyos lalo tigit, amen. Ang Diyos po ay tuwang-tuwa sa Panginoong Jesus. At ito ang pag-uusapan natin. Yung boses narinig, sabi ng Panginoon, "This is my Son, my beloved, in whom I am well pleased." Hindi lang siya proud, kundi talagang tuwang-tuwa siya, punong-puno ang kagalakan niya sa kanyang anak. Amen? Alam niyo kung bakit? Di ba ang magulang, pag kamukha mo anak mo, kamukha ko yan. Pag sinasabi ng mga tao, kamukha nung nanay niya. Kunwari, hindi ka natutuwa, pero, di ba? Masarap yung pakiramdam mo pag sinabing, katulad yan ng nanay niya, napakasipag.
At isa po yun sa kagalakan ng Panginoon, ng ating our Heavenly Father, ng Panginoong Jesus, kung ano lang yung sinasabi ng kanyang Ama, yun lang ang ginagawa niya. Sabi niya, wala siyang ibang ginagawa, kundi yung marinig ko lamang sa aking Ama, yun ang aking ginagawa. Kaya naman ang Ama at ang Panginoong Jesus, sobra po silang close. Sila ay nagmamahalan sa isa't isa. Ngayon, ano nga ba ang kayang ibigay ng open heaven sa buhay natin? What does an open heaven brings in our life? Number 1, there are 3 R's na pag-aaralan. Number 1 po is reconciliation. Alam niyo po, hanggat hindi bukas, sino dito yung halimbawa, nagkagalit kayo, magkaibigan na lang. Yung isa ayaw tumanggap, di ba? Ayaw kang patawarin, ayaw kang pakinggan, ibig sabihin sarado yung kanyang kalooban para tanggapin. Hindi kayo mare-reconcile, hindi uli kayo magkakasundo. Tama po ba? So, ang Panginoong Jesus, ito ang unang purpose niya. Isa sa purpose ng Panginoong Jesus is to reconcile yung man to God. Dahil nga tayo ay nagkasala, ang Diyos ay banal, hindi niya tayo matingnan, hindi niya tayo maabot dahil sa kasalanan. Pero gustong-gusto ng Panginoon makapiling ka. Sabi mo sa katabi mo, gustong-gusto ng Lord, makasama ka. At sa pamamagitan, ito po yung ministry of reconciliation that Jesus Christ has bring unto us. Pero hindi niya ito magagawa unless and until yung kanyang proseso ng righteousness ay ma-fulfill. Ano yon? Yung hanggang sa kanyang bautismo. Dahil after the baptism of Jesus Christ, bumukas ang langit at sinumahan na siya ng Holy Spirit. Alam niyo ba kung saan siya dinala? Sa wilderness. Ayan. Jesus replied, sabi ng Panginoong Jesus in Matthew 3, verse, 15 ba yan, anak? Patingin nga ako ng 15. Yes. From 15. Jesus replied, let it be so now, kasi si John ayaw siyang bautismuhan. Pero sabi ni Jesus, hindi, kailangan itong mangyari. It is proper for us to do this to fulfill all the righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water, and at that moment, simula noon ang bukas na ang langit. Heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. The provision for man to get reconciled with God has begun. Amen? Nagsimula na. 2 Corinthians 5:19. Ano pong sabi ng 2 Corinthians 5:19? Okay, 1, 2, 3, basahin niyo po. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against him, and he has committed to us the message of reconciliation. Ayan, nabanggit ko na sa mga previous preaching natin, yung reconciliation ay yung mayroong itinatama, mayroong iniaayon, or inire-reconcile sa accounting ay, halimbawa, nakapasok sa bank statement. Sino dito may mga bank statement? Tanay mo yung katabi mo, magkano laman ng bangko mo? Ng bank account mo. Di ba minsan, may mga, alam mo yung mga pumapasok, alam mo yung lumalabas. Tama ba? Alam mo kung pumasok na yung sweldo mo. Biglang may pumasok na hindi, parang kakaiba yung amount na ito. Sino kaya nag-e-expect ng kakaibang amount na papasok sa bank account niya? Pastora, wala akong bank account. Mag-open ka na. Amen? Diba? Minsan, iisipin mo yun, baka nagkamali ng transfer. Or baka meron talagang nag-transfer. Anong gagawin mo pag meron kang na-receive na unnecessary amount sa bank account mo? Mananahimik po ako.
Withdrawin ko na agad yun. Withdrawin ko na, baka mawala pa. Ha? Kailangan maano na yun, ma-secure na. Di ba una, magugulat ka? At hahanapin mo bakit may ibang pumasok na amount sa account mo. Oh, ibahin naman natin, balik na rin natin. Biglang mayroong nabawas sa amount ng bangko mo. Alam mo, kahit 10 dirham lang yan, ganyan-ganyan ka na sa office. Bakit may nabawas? Wala naman akong ginagamit. Saan na deduct? Oh. Tama? Unnecessary. Biglang may dumating na ganong mga transaksyon. Nakalimutan mo, bumili ka sa Temo at sa, ano yan, Amazon. At sa, yan, ang alam natin. Amen? Na ngayon lang na-deduct. Pero sa totoo lang, kung wala po yung mga ganon, wala kang inaasahang tatanggapin sa kung kanino man, at wala kang inaasahang babayaran, biglang na-deduct, hahanapin mo kung bakit may ganon kang transaksyon. Ngayon, pag na-find out mo yon, ang tawag doon, reconciliation. Lahat ng mga reconciliation, kung yun ay para sa'yo talaga, tama yung transfer na yon. Pero kung hindi yung para sa'yo, hindi sa'yo yon. So, kailangan mong ibalik. Yun yung proseso ng reconciliation. Pag natanggal na sa bank account mo, then, reconciled na yung account mo. Amen? Ang Diyos po, hindi naman yung proseso ng reconciliation ng Diyos, na kaya siya dumating dito sa mundo para tingnan lahat yung kasalanan natin. Ay, lahat kasi tayo makasalanan. Hindi niya hahanapin sino dito yung 100 ang kasalanan. Hindi. Hindi na niya tinitingnan kung ang kasalanan mo ay malaki, sobrang. Ang tingin na sa atin ng Diyos talaga, sa atin pong lahat ay makasalanan. Maliit man yan, malaki o medyo malaki, makasalanan ang tingin ng Diyos. Bakit? Dahil nga sa minana natin sa ating mga magulang. Pero hindi ho doon natapos ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, kailangang mabalik ko ang mga nilikha ko sa piling ko, sabi ng Panginoon. So anong ginawa niya? Pinadala niya ang Panginoong Jesus. Hindi para matagpuan ka at i-condemn ka sa kasalanan mo, kundi gagawa ang Diyos ng kaparaanan para magtagpo kayo at makita mo yung magandang plano ng Lord at sasabihin niya sa iyo, anak, ito yung para sa iyo, at ikaw magdidesisyon, opo, tinatanggap ko yung plano mo sa akin. Yun yung tinatawag na reconciliation. Pero hanggat hindi mo tinatanggap ang plano ng Diyos sa iyo, walang reconciliation. Kasi Diyos lang ang may gusto. Anong meaning ng reconciliation? Dapat mag-meet kayo, parehas na umayon ng naisin ng isang partido. Parang ganito din yan. Sino dito may bahay at lupa sa Pilipinas? Mga ilang square meter? Mga ilang ektarya? Nakatitulo sa'yo o hindi? Ipapatitulo pa lang. Pero pagka hindi sa'yo nakatitulo yon at gusto mong ipatitle or makikipag-agree ka doon sa kung kanino yon nakatitulo. Makikipag-reconcile ka. Aalamin mo, sige, ano ba yung mga bagay nating dapat gawin para mapasa akin ang lupang yan. At pag umagree ka, kailangan mong gawin yon. Then mapapasa'yo. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Para ma-reconcile tayo sa Diyos. Sabi niya, ako na ang bibit-bit ng lahat ng hirap mo. Ako na ang maparusahan sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasalanan mo. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo na lang yun yung agreement natin. And mangyayari sa iyo ang kaligtasan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ngayon, hindi ho tayo, amen, ang gumawa ng reconciliation. Sino? Ang Diyos. Sabi dito, our God was reconciling the world kanino? Sa Kanya. Ibinabalik niya. Pinagtatagpo niya. Sinasabi niya, ito yung mga kailangan mong gawin para makabalik ka sa akin. Sa pamamagitan
ng Panginoong Hesukristo. Ano pa maganda? Anong binibilang ng Lord? Wala. Kasi sabi dyan, God was reconciling the world to Himself in Christ and not counting men's sin against them. Hindi na niya tinitingnan kung ano yung kasalanan ng tao. Ang tinitingnan niya, paano kanya makukuha mula dito sa kasalanan. At anong ginawa niya? He has committed to us the message of reconciliation. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Amen. Katulad nga nung sabi ko nung Wednesday, kung langit ang bukas, sa tingin mo ba may mahirap na para sa Panginoon? Kung sa'yo ang bukas ay langit, walang imposible sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible kay Lord. Eh, bakit hindi po nangyayari yung mga hinihingi ko? Bakit hindi ko nararanasan yung mga naisin ko? Eh, kasi nga minsan doon tayo namamali. Hindi kayo magtagpo ng Diyos kasi nga ang gusto mo ang ninanais mo. Pero alam niyo po, pag sinimulan mong i-desire ang kalooban ng Diyos, ma-enjoy mo yung tinatawag na reconciliation. Kasi ang Diyos hindi mag-o-offer ng ikapapahamak mo. Ang Diyos hindi mag-o-offer ng ipaghihirap mo. Pwede ba yun, Pastora, sa tithes? Hindi ako maghihirap, mawawalan nga ako ng pera sa bulsa. Mawawalan ka man ng pera, pero hindi ka mawawalan ng Diyos. Amen. Pera lang yun, hindi yun nawawala. Naka-invest yun. Sino ito may mga investment? Kinda nyo, walang makataas. Lahat ng mga binibigay nyo sa Panginoon, investment yun. Hindi ho gastos ang tithes. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, investor ka pala. Bukas ang langit sa'yo. Wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat katakutan. Hindi magtagpo dahil minsan ayaw mo yung kalooban ng Diyos. Gusto mo pa rin yung kalooban mo. Minsan na-delay. Bakit? Ang dami mo pa rin segue Pag nagtiwala ka sa Diyos na lang. Lord, nagtatrust ako sa iyo. Ngayon may tatawag. Ay, oo, pwede pala ito option. Lord, saglit, dito muna ako. Hindi nagkaigay. Ay, hindi babalik na ako. Lord, I totally trust in you. Mamaya may tumawag na naman. Huy, kapatid, meron. Ay, meron. Sige. Alamin mo. Sabi mo sa katabi mo, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ka magkakamali. Kapag nalaman mo yung kalooban ng Diyos at yun ang ninais mo, di masarap sa puso. Amen. Hindi ka magkakamali. Napakahalaga po na yung will ng Lord ang mangyari sa buhay natin. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus Christ kanina, not my will, Lord, but your will. Kaya minsan may prayer tayo, babaguhin na natin. Amen. Lord, gusto ko po ng bahay at lupa. Sino namang hindi magugusto nun? Hindi naman yun ipagkakait ng Diyos sa'yo. Kaya lang ang tanong, kalooban ba ng Lord yan? Kung hindi pa ngayon, saan ba ka sa mga susunod? Pero pag alam mo kung ano yung kalooban ng Lord, di yun yung ipagpe-pray mo. Amen. Amen. Napakahalaga po na malaman natin yung kalooban ng Lord. Sigurado, walang delay, walang diversion, walang other option. You just need to believe, you wait on and act on His word, and it will happen sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, reconciliation. Mahalagang manumbalik sa Diyos. Pero yung panunumbalik natin, sasabihin ko po uli, hindi tayo yung nag-effort. Ang Diyos ang nag-effort para makabalik tayo sa presensya niya. And kapag may reconciliation, bukas ang langit sa'yo. Sabi sa katabi mo, bukas ng langit sa'yo. Ano
ibig sabihin ng magsara man ang office mo, bukas pa rin ang langit sa'yo. Amen? Magsara man yung opportunity na inaasahan mo, hindi ka mangangamba, bukas ang langit sa'yo. Magsara man ang bank account mo, hallelujah, pagbukas ang langit, hindi ka maubusan, hindi ka mawawalan, kapatid. Sikuhin mo ng bahagya. Meron ka ba dyan? Yun lang. Ngayon po na tayo ay na-reconcile na ng Panginoong Hesukristo, gusto ko pong maintindihan nyo na bukas na ang langit sa'yo. Huwag ka nang mag-pray na, Lord, open the heaven for me. Ang prayer mo na, Lord, thank you because the heaven are already open to me. Pero kung hanggang ngayon nagpe-pray ka ng, Lord, buksan mo po yung langit, then meaning hindi ka pa na-reconcile with God. Tanggapin mo na yung ino-offer ng Diyos sa yung reconciliation. Amen? Amen. Romans 8:15. Bakit? Ba't kailangan may reconciliation? For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. Takot lang naman po lahat yan. Kung sa tingin mo, hindi maganda nangyayari sa'yo ang buhay, takot lang yun. Sabi sa katabi mo, huwag ka matakot. Pagbukas ang langit, walang dapat katakutan. Pagbukas ang langit, may anghel na bumababa para ingatan ka. May anghel na bumabalik para sabihin sa Diyos, ito po yung pangangailangan ng anak mo. Again, may anghel na bababa at dinadala naman lahat ng pangangailangan mo galing sa langit. Kaya utusan mo na utusan yung anghel. Angel, totoo po yun. Pero kailangan alam mo kung paano mag-utos sa anghel. Kasi angel natin nandito lang. Angel on assignment, bigyan mo kami ng parking. Pero susunod yun. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ngayon, makes you a slave again to fear, but you receive the spirit of sonship. When Jesus Christ reconciled us to God, tinanggap mo rin yung kanyang relasyon na bilang anak, ikaw naging anak din ng Diyos. Kaya kanina sa binasa natin, di ba, Isaiah 53, kahit mahirap sa God the Father, hinayaan niya mangyari dahil alam niya marami siyang magiging anak sa pamamagitan ng katabi mo. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, anak ka ni Lord? Ano sabi? Amen. Praise God. Galatians 4:6. Because you are sons, yan, pag sinabing sons tayo, yon yung mga sons and daughters. God sent the Spirit of His Son. Ano yon? Yung Espiritu ng Diyos, ng Espiritu ng Panginoong Jesus ay ipinadala sa ating puso. So that the Spirit who calls out, Abba, Father. Amen. Sabihin natin, I am a child of God. Therefore, the heaven is open in me. For heaven open to me. Amen. Hindi ka na magpe-pray ng Lord, buksan mo ang langit. Ipagpapasalamat mo na lang, Lord, thank you. Bukas ang langit sa buhay ko. Amen. Number 2, ano ang dala ng open heaven? Relationship. In Matthew 3:17, ano po ang sabi ng Matthew 3:17? A voice from heaven, may narinig na tinig. Kapag po ikaw nakakarinig, mismong narinig mo yung boses, di ba, ng Diyos. It is too personal. Tama po ba? Kapag ito narinig, a voice from heaven, narinig nila may boses mula sa langit. It is too personal. It is the voice of God the Father. Hindi lamang ito pinasabi. Hindi lamang ito pinasasabi ko sa mga alagad ko.
na ito ang aking anak. Anong ginawa ng our Father? Siya mismo nagsabi, ito ang aking anak. Tama po ba? 'Di ba na mas masarap 'yon kaysa sa pinakilala ka mismo nung tatay mo kaysa dun sa pinakilala ka ng kung sino lang. Mas pag personal, mas paniniwalaan. Hindi pinasabi, walang announcer. The Father Himself voiced it out so that we would understand today na hindi lamang ito isang istorya. Na ito ay isang katotohanan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, katotohanan. Hindi lamang ito na ikwento ng disciple. Ito ay galing sa langit. Confirmation mula sa tunay na Diyos na ang Panginoong Jesus ay kanyang anak. At alam niyo po ba that the Father and the Son loves them so much? Sobrang proud ng Father in heaven. Sobrang tuwang-tuwa siya sa Panginoong Hesukristo. And He wants the whole world to know na siya yung kanyang beloved Son. Sino dito may mga anak? Sino dito may pamilya? Sino dito OFW na lang? Alam niyo po ba na mga OFW kahit taon-taon niyang umuuwi, minsan 2 sa isang taon, pag naghihiwalay na, nag-iiyakan pa din. Taon-taon yun. 'Di ba? Hindi na tayo nasanay. Minsan, 2 uwi pa yan. Minsan, 3. Pero bakit pag maghiwalay na, hindi talaga. Pero bakit kinakaya mo? Kasi kung di ka nahiwalay, wala ka sana dito. Amen. Ba't kinakaya po natin? Sa sobrang pag-ibig ng Father and Son, I hope you get it. Sa sobrang pag-ibig ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesus, ayaw nilang magkahiwalay sila. Kaya nga lagi sinasabi ni Jesus, I and the Father is one. Hindi sila mapaghiwalay. They are inseparable. Parang kayo ng anak mo. Noong pagka nasa Pilipinas, kung nasan ka, nandun din yung mga anak mo, ayaw humiwalay sa'yo. Amen? Nung nandito naman sila, ayaw din, basta nasa opisina ka, kung pwede mo isama sa opisina, isasama mo. Pero may mga oras na kailangang maghiwalay. Though masakit, sakripisyal, pero kailangan. Amen. Alam niyo po, ang Ama, sa sobrang pag-ibig niya sa Panginoong Hesukristo, ayaw niyang mahiwalay kay Jesus. At si Jesus, ayaw din niyang mahiwalay sa Ama. Pero alam niyo po ba na may moment sila na dun lang sila nagkahiwalay? At sa sobrang pag-ibig nila sa isa't isa, napapray ang Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, Father, alam ko naman lahat posible sa'yo, sabi niya. He is referring to the salvation of the world. Sabi niya, Father, alam ko all things are possible for you. Kaya mo silang iligtas kahit wala ako. Pero not my will. Diba? Kahit mahirap sa kanilang magkahiwalay, pinili nilang ng Father at pinili ng Panginoong Jesus kahit maghirap sila. At alam niyo kung anong dahilan? Para sa atin. Ganyan tayo, di ba? Mga OFW, pipiliin mo mahiwalay sa kanila. Bakit? Para sa kanila. Sabi ng Panginoong Jesus, Father, I think Matthew 27 verse 15. Or Mark 14:36. Gamitin natin yung Mark 14:36. Ayan o, sabi niya, Abba Father! Tapos yung Abba Father pinagagamit sa atin ngayon. Ano yung relasyon mo ngayon sa Diyos? Si Jesus lang ang pwedeng tumawag na Abba Father. Pero sabi ng reconciliation, dahil na-reconcile ka, kahit ikaw pwede kang tumawag ngayon na Abba Father. Ano ibig sabihin nun? Yung level ng Panginoong Jesus at level natin ngayon magkaparehas. Kung ano yung pagkakaanak,
kay Jesus Christ, ganun ka rin tinuring na anak ng Heavenly Father. Sabi ni Jesus, nagpe-pray siya. Malapit na siyang isakripisyo eh. Sabi niya, Abba Father, lahat naman kaya mo. Lahat kaya mo. Kahit wala ako, kaya mong iligtas yung mga tao. Kung maaari, tanggalin mo sa akin itong paghihirap na ito kasi hindi niya kayang mahiwalay sa Ama. Hindi niya ho kaya. Akala ko nga noon, kaya sinasabi niya kasi dahil sa disciple o dahil sa mahal niya yung tao. Yes, that is also a part. Pero ang pinaka-bottom line ng Panginoong Hesukristo, hindi niya matatagalan o hindi niya makaya ang mahiwalay sa Ama. Because they are very close. That would be the first time na magkakahiwalay sila. Pero anong sinabi niya? Pero hindi yung kalooban ko, Lord. Ang susundin ko, kalooban mo. So that is so sacrificial para sa Panginoong Hesukristo. Bakit nga ba hindi magawa ng Heavenly Father na iligtas na lang yung tao, kailangan pang ipadala? Magiging illegal po ang Diyos Ama kapag basta na lang siyang nag-intervene sa puso natin, because ang sabi niya, binigyan niya tayo ng free will. Hindi niya pwedeng pakialaman ang heart natin. Kaya ang ginawa niya, nagpadala siya ng instrumento para gamitin, ma-reconcile tayo sa Ama. At kung sinong tatanggap sa Kanya ay maliligtas. Ganyan po ang ginawa ng ating Heavenly Father. At ang Ama, bakit hindi siya makatingin ng ang Panginoong Jesus? Kaya nasabi ni Jesus Christ sa cross Father, Father, sabi niya, why you have forsaken me? Kasi hindi makatingin ng Ama sa Kanya. Bakit? Yung kasalanan natin, bit-bit po ng Panginoong Jesus that time on the cross. And because God is holy, hindi niya matingnan ang karumihan. But praise and glory to God. Alam niyo po, sa katagumpayan ng Panginoong Hesukristo, ngayon ang nakikita sa atin ng Ama, hindi yung identity natin, kundi ang Panginoong Hesukristo na tinanggap mo sa iyong puso. Therefore, you can call Him Abba, Father. Napakabuti po ng Diyos pag binasa natin ang Kanyang salita. Napakabuti ng Panginoon pag ninamnam natin ang bawat word na binigay niya sa atin. A voice was heard, and this is my beloved Son. At kung ano po ang ibinigay sa Panginoong Hesukristo, same love has been given unto us. Habakuk 1:13. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Basahin niyo po. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those most righteous than themselves? Amen. Lagay mga anak sa King James Version. Ang sabi doon, God is so holy and He cannot behold iniquity. So yung separation po ng Father and the Son ay dahil sa accounts of our sin. Hindi dahil sa kung ano mang dahilan na may ginawang hindi maganda ang Panginoong Jesus. Di ba minsan ang magulang at ang anak, nagse-separate yung kanilang puso dahil minsan nga may hindi nagagawang maganda yung anak. Pero dito po, yung separation nila is not dahil mayroong ginawang masama or dahil may ginawang hindi maganda, kundi may sakripisyo na ginawa para sa atin. Ganyan ang Ama natin at kahit ilang beses tayong magkamali. Alam niyo po ba kung bakit tayo tinuruang magpatawad? How many times? How many times? Hindi natin alam. How many times? Sabi ng Bible, pag tayo magpapatawad, 70? Times 7. How many times? Ilang times nang humingi ng tawad sa iyo yung nakakasakit sa iyo? Baka 3 pa lang. 76 na. But 70 times 7 is infinite.
Kasi gano'n din ang ginawa ng Diyos sa atin. Palaging nakahanda ang kapatawaran para sa atin. Pero hindi niya ibig sabihin, gumawa ka lagi ng kasalanan dahil patatawarin kita. Hindi ho. Kaya niya binigay yung provision ng kapatawaran kasi gusto niyang maramdaman mo yung kanyang pag-ibig at hindi yung parusa niya. But time will come that those grace, yung ganong habag ay matatapos. Kaya habang nandyan pa ang habag ng Diyos, humingi na po tayo ng kapatawaran at i-enjoy na natin ang pag-ibig ng Panginoon. Matthew 26:39. Going a little farther, eto na si Jesus. He fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from you, yet not as I will, but as you will." So, unang biyaya ng Diyos sa atin, pag open heaven, reconciliation. Pwede ka laging bumalik sa Ama. Lagi kanyang hinahanap. Pangalawa, relationship. Kaya ho ngayon, ang identity mo na, your identity now is in Jesus Christ. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Number 3, and the last, na biyaya ng open heaven ay recognition. Ano pa yung recognition? Yung graduation po ba? Tapos sinasabitan ng medal, mina-awardan. Yung mga magulang tuwang-tuwang umakyat sa stage. Kaya ngayon nauso yung mga surprises eh. Biglang darating yung nanay sa graduation kasi inaasahan sila ng kanilang mga anak. Gusto nilang ma-recognize na yung hirap na ginagawa ng kanilang mga magulang may result. At ang result na yun ay kaluwalhatian. Glory po kasi yun. Ako nga, hindi ko anak si Gabriel. Sabi ni Mama Eds, gusto mo umakyat sa stage? Uy, parang, hindi naman ako magulang niya. Pero kasi may award yung bata. Nakakatuwa pala sa puso. So, si Jesus po ay nirecognize ng Ama sa langit. Ang dala-dala ng Diyos sa atin, pagbukas ang langit, nire-recognize kanyang anak. Nire-recognize ka ng Diyos na anak niya. May divine approval ka. Kaya laging tatanggalin po natin yung kaisipan na, hindi naman ako katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi po. Actually, ang Diyos ang unang tumanggap sa atin. Minsan, hindi ka tatanggapin ng sino man. Minsan nga, siya na lang talaga yung may kakayahang tumanggap sa atin. At hindi niya mababawi yon dahil ang nakikita na niya sa'yo ay ang identity ng Panginoong Hesukristo. When God said, concerning Jesus, sabi niya doon, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Nirecognize niya na ang kagalakan niya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At kung ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo, gusto kong sabihin sa iyo na ang kagalakan ng Diyos ay ikaw. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa bait mo. Kasi kung bait ang pag-uusapan, tingnan mo yung katabi mo kung mabait talaga. Kung sipag lang sa paglilingkod ang pag-uusapan, minsan kumakaliwa pa tayo, kumakanan, tinatamad, nagre-reklamo. Hindi ho yun ang tiningnan ng Diyos sa'yo. Ang nakikita na ng Diyos sa atin ngayon na tinanggap mo, Panginoon Hesukristo, ang approval niya, ang recognition niya, ay ang identity mo sa Panginoong Jesus sapagkat siya ang dala-dala mo. Kaya pag tumunghay ang Diyos mula sa langit, hindi naman niya nakikita yung bawat isa sa atin eh. Nakikita niya punong-puno ng dugo ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin yung mga nagmahal sa Panginoong Hesukristo. At hindi kanya nakikita na ikaw, ganito, hindi. Yung identity ng Panginoong Jesus na bit-bit mo ang dala-dala natin.
Heaven is open to us not because of our own righteousness, goodness, or kindness, but because we are clothed with Jesus Christ's righteousness. Our identity is not of our individual passport or Emirates ID. Di ba ganyan? CID. Show me your ID. Di ba? Papakita mo. Sa immigration, sa Pilipinas, para mapatunayan kung sino ka, anong papakita mo yung passport mo. Pag wala kang passport, hindi ka makakapasok. Kahit bukas yung immigration. Sa langit, bukas ang langit. Pero anong identity ipapakita mo? Hindi yung passport mo, hindi tatanggapin yan. Pero ano nakikita sa'yo ng Diyos? Kaya bukas ang langit sa'yo. Yung identity ng Panginoong Jesus. Na minsan man mahirap sa iyong tanggapin. Pero dahil naniniwala ka, nananampalataya ka, one day, Lord, I know, nagagana din sa akin yung salita mo. Minsan mahirap, pero hindi ka nag-give up. Alam mo, minsan hindi mo kayang paniwalaan, pero praise God, hanggang ngayon, sige Lord, hanggang linggo-linggo akong kahit sabihin mo, linggo-linggo ako nagsisimba, pero wala naman nangyayari. Tuloy mo lang kapatid, may mangyayari dyan. Huwag kang titigil at huwag mo sabihin walang mangyayari. Kahit linggo-linggo ka lang, sige, simulan mo sa linggo-linggo. Darating ang panahon, hindi ka naglilinggo-linggo. Naglilinggo ka na, nagmi-midweek ka pa, darating ang panahon, nag-aaraw-araw ka na sa Diyos. Darating din ang time, oras-oras, hallelujah, bawat minuto ng buhay mo, you see the identity of Christ in you. Just don't give up, only believe. God is there. He is always for you. He'll never be against you. Ano man ang nagawa mo sa tingin mo mali ngayon, hindi siya against us. Pero tuturuan ka ng banal na Espiritu. Dahil ayaw din ng Lord na nananatili ka sa ganyan. Hindi ka na dapat naghihirap. Pero minsan dahil sa disobedience natin, nararanasan pa natin yan. Pero sige lang, tuloy ka lang. Darating din yung point na masasabi mo ikaw mismo, mararanasan mo obedient child ka. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ka disobedient. You are an obedient child of God. Amen? Therefore, you are proud and the Father is proud on you. Pag tumatawag ka sa Diyos ng Abba Father, tuwang-tuwa si Lord. Ano yun, anak ko? Tuwang-tuwa siya palagi pagka nakikipag-usap ka sa Kanya. Kapag sa Kanya ka nagsasabi ng problema, kapag sa Kanya mo sinasabi yung challenges mo, tuwang-tuwa ang Ama. Pero pag nakikita niya, ako, yung mga anak ko, nagkwentuhan na naman. Tingin mo, makikinig ang Diyos sa inyo. Naririnig niya, pinag-uusapan natin. Yung Holy Spirit na biyaya sa atin, na dyan sa puso naririnig niya. At bakit ngayon inseparable na tayo sa Ama? Kasi may Holy Spirit kang kasama. Spirit of the Lord. Kaya pala gusto ng Diyos sa puso siya manahan. Kasi yung puso, yan yung may kapangyarihang tumanggap. Yan yung may kapangyarihang bumukas at magsara. Let me read these verses as we end. Ephesians 1:1-12. TLB version. The Living Bible. Sabi po ng word ng Lord, Dear Christian friends at Ephesus, ever loyal to the Lord. Ngayon sinasabi niya, Dear Christian friends at JCTD in Dubai, ever loyal to the Lord. This is Paul writing to you, chosen by God to be Jesus Christ's messenger. May His blessings and peace be yours, sent to you from God our Father and Jesus Christ our Lord. Verse 3. How we praise God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every blessing in heaven because we belong to Christ. Anak, sinend ko to sa
itong mga verses na ito. Sabi ng verse 4, long ago, even before He made the world, makinig po kayo, God chose us to be His very own through what Christ would do for us. He decided then to make us holy in His eyes without a single fault. We who stand before Him are covered with His love. His unchanging plan has always been to adopt us into His own family. Praise God. By sending Jesus Christ to die for us. And He did this because He wanted to. Verse 6. Now, all praise to God for His wonderful kindness to us and His favor that He has poured out upon us because we belong to His dearly loved Son. So overflowing is His kindness toward us, that He took away all our sins through the blood of His Son, by whom we are saved. And He has showered down us the richness of His grace, for how well He understands us and knows what is best for us at all times. Ganda po nito. Verse 9. God told us His secret reason for sending Jesus Christ. A plan He decided on in mercy long ago. And this was His purpose, that when the time is ripe, He will gather us all together from wherever we are, in heaven or on earth, to be with Him in Christ forever. 11. Moreover, because of what Christ has done, we have become gifts to God. Imagine. Sabihin sa katabi mo, regalo ka sa langit. Regalo ka sa Panginoon. Moreover, because of what Christ has done, we have become gifts to God that He delights in. Regalo ka na kinalulugdan ng Diyos. For as part of God's sovereign plan, we were chosen from the beginning to be His. And all things happen just as He decided long ago. And verse 12, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3. God's purpose in this Was that we should praise God and give glory to Him for doing these mighty things for us, who were the first to trust in Christ. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magsitayo. When God says, "This is my Son, in whom I am well pleased," the Lord is emphasizing His pleasure. It's not based on our work, but on our identity in Christ Jesus. Di ba minsan nagpapalit tayo ng identity? Tama po ba? Kaya nga minsan yung pangalan mo sa Facebook, baliktad eh. Hinahanap ko, Pastora, pakiano po may magpapapray. O sige, hanapin ko yung pangalan nila. Anak, wala naman ako makita. Baliktad po yata ang pangalan. Baliktad din ang prayer. Sometimes, we change the name dahil mayroon tayong tinataguan, may tinatakasan. We change our identity kasi minsan may gusto kang kalimutan, may gusto kang iwasan. But si Jesus Christ, isipin nyo, kung ang Panginoong Jesus ang mag-change ng kanyang identity, alam nyo kung ano yung pinili niya? Pinili niya na yung identity mo mapunta sa Kanya. Para yung identity niya mapunta sa iyo. So lahat tayo na mga manloloko, sabihin na tayo na mga mapangapi, lahat yun sabi ng Panginoong Jesus, ititrade ko. Ilalaban ko, sige, tatanggapin ko. Kaya pinitpit niya lahat ng mga lahat ng mga yung mga persecution sa kanya. Kasi pinitpit niya yon dahil meron siyang identity
na gusto niyang maranasan mo ngayon. And that's why Jesus was so willing na kahit siya ang mapahamak para sa atin, kahit siya yung masira para sa atin, kahit siya na Diyos, ngayon pinapersecute tayo ng maraming tao. Pinapersecute siya. Siya ay Diyos, pero yung iba hindi naniniwala sa Kanya. Pinaglabanan niya yon dahil para sa'yo at para sa akin. Masarap pong magmahal ang Panginoong Hesukristo. At masarap na malaman mo, bukas ang langit sa'yo. May reconciliation ng Diyos. Relasyon ang kailangan niya sa atin. At hindi ka nalilingid sa kalangitan. Recognize ng Lord, ikaw sa identity ng Panginoong Jesus. Kaya ngayong hapon, let's just praise the Lord. Pasalamatan lang natin siya. Ngayong hapon, we just give Him the praise and glory. We just adore Him. Let's just adore Him. Let's just say thank you, Lord. We may not be worthy, but you has made us worthy. We may not belong, hindi ka dapat ng, but God, Jesus Christ, make us belong to God. We do not deserve, but Jesus said, I will make you and I will keep you. Awitan po natin ang Lord. Hallelujah. When you sing this song, make it a prayer.